Down, 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 down. Putis. Come on again. Salamat. 6 months. Naayon na. Thank you, Boss Max. Ikaw rin. Dagamit ka na ikaw yung ayaw pero wala. I-repress mo. God bless, Boss Max. Yun guys, nandito pa rin tayo ngayon sa Pagadian, Barangay Manga, Bitalya Subdivision. Ford EcoSport yung unit natin ngayon. Ang problema dito, ayaw tumakbo. Automatic yung unit natin at umaandar naman. Kaso ang problema dito, ayaw tumuyok-tuyok yung gulong. So ang gagawin natin ay ayan, naka-on yung susi natin at may tumutunog sa transmission. Parang kumakasa ng baril. Madali naman siyang paandarin. So ayan, kita natin. Yung tunog ng andar ay parang humahagong siya. Parang may bearing na tumutunog. Tapos kita natin dito maraming nakailaw sa panel gauge. Lalo na naka-check engine siya. Observe lang muna natin dito. So ang gagawin natin ay ibaba muna natin tong handbrake. So ayan. Pagkatapos ay ilagay natin to sa drive para patakbuhin natin. So ayan. Kita natin na naka-drive na siya. Pagkatapos apakan natin tong pedal. So ayan, mataas na yung RPM natin pero hindi tayo tumakbo. Observe nyo lang yung speedometer natin na naka-zero siya. Ibig sabihin ay hindi talaga tumuyok-tuyok yung gulong natin. Nilagay ko nga dito sa S. So ayan, ang meaning ng S ay sup-sup. So hindi talaga gumana yung sup-sup natin. Sobrang taas na ng RPM pero zero yung kilometrahe natin. Ang gagawin natin dito ay try naman natin i-reverse to kung tatakbo ba. So ayan, kita natin na naka-zero pa rin yung speedometer at kilometrahe. Sobrang taas na ng RPM natin. Nag 4,000 RPM na tayo at wala talaga. So ito yung susubukan natin ngayon na isolve kung makakaya ba natin to. Pero kung hindi naman natin kaya ay hindi natin pipilitin para hindi magiging kawawa yung customer natin at hindi mapagastos ng wala sa oras. Pero dahil sa manghuhula tayo, ayan, sinubukan nating ibaba yung transmission. Baka mas lalo pa natin tong masira at magiging malaki yung problema ng may-ari. Ang partial estimate namin dito na magagastos natin ay halos 60 to 70,000 yung magagastos natin. Kaya medyo kunti lang yung magagastos natin. Magiging Ford Doy lang tayo. Kita natin yung transmission dito na sobrang dami ng agit-it. Ang maipapayo ko lang sa mga nagmamay-ari ng dual clutch transmission, para tumagal yung transmission ninyo ay iwasan nyo talagang dumaan sa baha. Bawal na makapasok yung tubig dito dahil talagang masisira yung transmission ninyo. Nakita natin na naka-stack up yung tinidor natin. Tanggal sakit Jis. Tinidor yung tawag ko sa parts na to. Pwede na sakit Jis, sige. Kaya ang complete na pangalan ko dito ay Chef Tinidor. Siyempre ang gagawin natin ay papalitan natin yung tinidor natin para matry natin kung mauubos ba natin yung pira ng may-ari. Medyo matambok kasi yung pitakan ng customer natin, kaya papayatin natin ng kunti yung pitakan niya para hindi ma-high blood. Automatic nang iyang dire kay dual clutch pero ang transmission ani manual na siya transmission sa sulod. Kung mo kuning overhaul ning transmission na sayon na kani overhaulon. Sana all talaga madali lang i-overhaul. Amo na sini. Ang gagawin natin dito para magkasya yung 60,000 natin, ibabalik lang natin ang parts na to. So ayan, kita natin. Pero yung shift tinidor ay papalitan talaga natin. Bagungon man yun. Yung shift tinidor ay kinabitan pa natin ng bagungon. Pagkatapos ay nilagyan din natin ng release bearing. Sira na rin kasi yung release bearing natin dahil nag-stack up na. Sobrang napaka-basic lang naman na magkabit ng ganito. So hindi naman to masyadong complicated, kaya kaya nyo rin to dahil kaya rin naman namin. Ang pagkabit ng ganitong klaseng release bearing ay tulad lang din nung nagkakabit tayo ng release bearing nung manual transmission. Ang importante lang naman dito ay piti-piti yung trabaho natin.
Pagkatapos ay ayan, kita natin na may pulsiras tayo. Pero hindi siya kasya, kaya ang gagawin natin ay dito natin ilagay yung pulsiras. Dalawang pulsiras yung ilalagay natin para sigurado. So ayan, ito na yung clutch E at clutch B. Fast forward na tayo. So tapos na nating isetting yung transmission. Nag-overtime pala tayo. Ang oras ngayon ay halos alas 10 na ng gabi. Kaya ayan, kita natin na okay na yung transmission. Doble talaga yung trabaho namin para may pambili kami ng gatas ng kapitbahay namin. Ito nung sa mga support kay tawran tog bolt ang converter. Break. Kita natin yung goals natin na umikot na yung gulong. Reverse. Amol. Parking. Eh, road test. Come on again! Salamat for 6 months, naayon na! Thank you, Boss Max! Ikaw rin mekaniko sa Tibok Pilipinas nga. Grabe po. Pakaulian sa masakyanan. Dagang mekaniko niya yung ani, pero wala. I-repress mo. God bless, Boss Max! So ayan ha, wag kayong pumalag kasi expression lang naman ang may-ari yung sinabi niya. Alam naman natin na hindi yung totoo. Pagpasensyahan lang natin yung sinabi nung may-ari kasi sumubra talaga siya. Yung hindi tumakbo ay kita naman natin ngayon na palabas na siya sa garahe. Medyo tumama na naman yung tsamba-tsamba natin dito. Hindi naman talaga tayo magaling. Siguro ay nagkataon lang talaga na nakuha natin yung trouble ngayon. Ganon naman talaga ang trouble. Minsan ay nakukuha at minsan naman ay hindi talaga. Magpasalamat na lang talaga tayo sa Panginoon na binigay niya sa atin yung pagkakataong ito. Ari ka sa likod, kaya ari ko rin tapad. Kita natin yung may-ari na excited na talaga siyang mag-drive dito sa sasakyan niya. Ayan. Ay, kahadlo kay basig. Okay kang break ani, basig wala karon para ba nakadagan, basig ma. Diretso ta ni. Makaingon kita ning may pewa mo dagan. Bago mo itang break, no? Oh, isukod sa kay basig. Hangin niya, dili pagit balong niya hangin, no? Nili isukod sa kay basig kuan ba kanang. Taya pa ba? So paano ba yan guys? Malakas naman yung takbo. So hanggang dito na lang tayo. Mataas na yung video natin. So good luck na lang sa mga hula-hula natin dyan. Tubel muna baka umi-stop yung sasakyan natin.